Mga kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel na ang inyong pong lingkod. So today is January, June 11, 2026. At tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may Ayala Mall sa Cloverleaf, sa may Avenue Pasio Avenue, Balinga sa Balintawak, Quezon City. At dadalhin ko natin yan sa may 6th Street Parada, sa may Parada Valenzuela po yan. Okay, magbabalik po tayo mamayang onte po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay karusada at hindi ang passenger. Kaya nga naman saka sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamayang konti po pag nakuha na po natin sila. Continue for 500 meters, then turn right onto Picara Street. Matatandaan umarap sa pulong sa Senado na pinamunuan ni Senador Dante Marcoleta, sina Baligot at 18 kaugnay sa sinasabing investigasyon sa flood control scandal. Lapit ang pagpinagpit ng ina ni Ateneo Blue Eagle Divine Adili sa pagpanaw ng anak. Laan niya ay tanging pag-asa ng kanilang pamilya. Kinalala naman ng matatalik na kaibigan ang Nigerian player na itinuring nilang nakababatang kapatid. Positibo ang pananaw ni Divine Adili noong Nobyembre sa kasagsagan ng GUA 18 Season 88.
Kagagaling lamang niya noon sa pahinga dahil sa back injury, pero ramdam agad ang kanyang ambag sa Ateneo Blue Eagles. Pero hindi na makakabalik sa UAAP si Adili matapos ang malagim niyang sinapit sa aktibidad ng koponan ni Berlines. 3 araw matapos ang trahedya, inalo ng mga kaibigan at kapwa foreign student athletes ang mga labing na Divine Adili at kanyang teammate na si Rene Batarponia sa Quezon City. Bukod sa pagiging Bakit kilala tayo ng dyan? center ng Ateneo, Insufficient balance. Cash Kas na lang. Ba't nakita ko pa kanina 392 yung balance ko ah? Ano po ito? Kuya. Ano po sir? Nakita ko kanina 392 yung balance ko. Hindi, yung kanina. Pag ano ko dito. Dapat pala may ano. Sige po. Ba't wala bang app ang ano? Para na namumonitor sana yung ano? Wala siyang app? Na-up ng... Ito, itong... Download po. Sige po, thank you po. Ma'am, 392 eh. Kita ko kanina eh. Galing ako doon sa Karuhatan. Naging sentro siya ng men's basketball team mula 2015 hanggang 2017. Nanawagan si Ike sa dati niyang coach na si Tab Baldwin na magsalita na tungkol sa insidente. I know he's going through a rough time right now, but I would love him to speak up and then if he know what happened. Nananatili pa rin sa morgue ng funeral parlor sa Quezon City ang mga labi ni Adili. At labis ang hinagpis ng kanyang ina sa sinapit ng kanyang panganay na anak. It's not easy for us. It's the only hope of this family. We're our home. He's so hardworking. He loves his family. I need an answer, a clear answer from him. From Ateneo, you Ego. The coach that took them there. They should please, I just need an answer. Let me know what happened to my son. The stories are not the same. Ayon sa pahayag ng Nigerian Embassy, hiniling na pamilya ni Adili na maotopsiya muna ang mga labi bago ito iuwi sa kanilang bansa. Nanawagan din ang embahada sa Nigerian community sa Pilipinas na manatiling kalmado, iwasan ang mga spekulasyon at huwag magpakalat ng hindi veripikadong impormasyon habang patuloy ang mga investigasyon. Alas lang po, ABS-CBN News. Alamin po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN River Meteorologist Ariel Rojas. Ariel, maulan pala ngayon. Ang salong, uulan din pa ang flag racing bukas para sa pagdiriwang ng araw ng kalayahan. Alam mo, Alvin, hapon at gabi pa asa ng mga pagulan bukas, araw ng kalayahan. Kaya pwede po ang magandang flag racing bukas. Mahina pa rin kasi ang habagat na umiiral lamang dito sa northwestern portion ng Luzon. Umiihip naman ang mainit na easterly mula sa Pasipiko. Dito po sila ang bahagi ng ating bansa. Dala ang mainit na panahon at moisture na nagpapabuo ng thunderstorm sa hapon. Pero wala pong inaasahang sama ng panahon sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility hanggang susunod na linggo. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas June 12, Biyernes sa Luzon po maulan sa umaga sa ilang bahagi ng Bicol at sa may Romblon, habang tanghali hanggang hapon may mga paulan na rin dito sa bahagi po ng Calabarzon at maging sa may Mindoro. Hapon hanggang sumulubog ng araw may thunderstorm pagkapaulan po yan dito sa malaking bahagi ng northern at central Luzon at pag lumalim ang gabi may kaunting ulan pa sa ilang bahagi ng Luzon. Sa Palawan, bago magtanghali, magsisimula na yung mga pag-ulan na nakasibulian bandang hapon at pagkabit na gabi, may kaunting ulan pa sa northern part ng probinsya. Sa Visayas naman, maulan po sa umaga dito sa may Central Visayas, Central Island Region at ilang bahagi ng Panay. Pagsabit naman ng tanghali, ilang bahagi ng southern part ng Negros, dito sa may Eastern Visayas ang mga karanas ng mga pag-ulan. Bandang hapon, ulan din po dyan sa may northern part ng Ligas Biliran at dito sa may northwestern part ng Samar. At pagsabit ng gabi
hangin ng Zamboanga Peninsula, kahapon na malakas na mag-aasang ulan dito sa Maynilao Province. At pagsapit po ng gabi na sa Maynilao lakas ng ulan dito sa bahagi po ng Misamis Oriental, Bukidnon, Lanao at yung mga pagulan din dito sa Sorsogon. At Paano makita? ang tsansa ng pagulan sa hapon at gabi, Biyernes, Sabado, Tama at ba to? Linggo, dyan sa General Santos City, Tama, no? bayan na naapektuhan po. Tama. 7.8 Tarindol, mag-ingat dahil pwede yung mga pamulan ng lupa, lalo sa mga lugar na nakaranas na nga po ng landslide dahil sa Tarindol. Ngayon naman sa Metro Manila, mainit at maaraw po sa umaga hanggang tanghali, pero mula alas 3 ng hapon, hanggang gabi ay mataas na po ang banta ng mga pagulan dahil sa thunderstorm. At yan po ang update sa lagay ng panahon. Pamilya, ang Richter ay isa sa pinakakaraniwang dahilan ng pagkalunod sa dalampasigan. Ano nga ba ang Richter at paano magiging iligtas mula rito? Sa habang 36,000 kilometers, ang Pilipinas ang isa sa may pinakamahabang dalampasigan sa buong mundo at isa rin sa pinakalansad sa mga bansa mula sa dagat. Kung nabubuo ang tsunami dahil sa lindol o pagsabog ng bulkan sa ilalim ng dagat, ang storm surge dahil sa bagyo ay mapanganib din ang dulot ng rip current. Ang rip current po, ito po ay isang malakas at significant na agos ng tubig na humihilap palayo mula sa dalampasigan papunta sa mas malalim na bahagi ng dagat. Dahil magtitip, malakas ang puwersa ng rip current. Mga karaniwang tao ay lumalangoy sa bilis na 0.3 meters per second, mas mabilis ng 3 hanggang 7 beses ang rip current. Ang pangyayaring panganib nito ay ang pagkapagod habang nilalabanan ng malakas na hapon. May tatlong dahilan na maaapekto sa pagkakaroon ng rip current. Yung wind kasi ay isa sa factor kaya na-form yung rip current at the same time yung hangin. And then yung bathymetry or yung topography ng beach. Pero dahil sa mabababang puso ng hangin, bigla-bigla rin ang pagtulo at pagkawala ng rip current. At may mga lugar na mas madalas makaranas nito kumpara sa iba. At isa rin sa major factor ay yung hangin, nagbabaliktad yung ating monsoon system. So kapag amihan, favorable ang kanyang formation dito sa Pacific Malabo yung ating side of the Philippines. Tapos kapag hindi habagat, ko mabasa. tayo dito sa west side, Paano nga ba malalaman kung may rip current? Pangit yung ulan, maano siya? Acid. Oo. pero may isang factor na kalmado. Wala kang makikita breaking rate. Para the exit. Yan ang manifestation yun na meron siyang rip current. At isang pa, kapag may nakikita ka mga floating debris, seaweed, kaya ang slope niya ay palayo sa dagat. So parang sa nakalinya, palayo sa shore. Paalala ng Philippine Coast Guard, kapag naipit o natangay ng rip current ang isang individual, Dapat manatiling kalmado at syempre para makapag-isip ka. At huwag mong mangoy ng diretso o
sa pagbabalik ng TV Patrol. TVTCMM, numero 1 sa aksyon. Ang oras alas 7:37 ng gabi. Oras na din sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness. Magbabalik ang TV Patrol sa TCMM. Reggie sa TCMM kasama si Jean Castañeda. Hello mga kasabuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. Ang trending lifestyle topic talagang may silbi. Mga kwentuhang pagpuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago digit ng bayan. Trending sa TCMM kasama si Jean Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasabuhay. Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy. Playtime Entertainment. Born for happiness. June 12, 1898. Opisyal na pinroklama ni Pangulong Emilio Aguinaldo ang kasarinlan ng Pilipinas mula sa pananakop ng mga Kastila. Sa araw ding ito, sa tirahan ni Aguinaldo sa Kawit, Cavite, opisyal na inilaasang watawat ng Malayang Republika. Maligayang araw ng kalayaan mula sa TCMM Radio Patrol sa Estrella at TCMM Teleradio. Mula hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ang TCMM Radio Patrol sa Estrella na sa balita nasa Ito po? Doon po sa pinakadulo. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng Ito? katawat at watak. Aba yung lilipot yun. At radyo ang Ito to? Hindi pa po, isa pa. Yun. naghahalin ng mga balitang kumpirmado at sisigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisiling boses at apananan na kabayan. Basta't may nangyayari, nakareport agad sa TCMM Radio Patrol sa Estrella at TCMM Radio. Mas maganda pa yung medyo malakas na ulan kasi ganito. Ang pangit ng ano ng windshield. Ito pa na. Apo. Inaresto si dating Ilocos Sur Governor at negosyanteng si Luis Chavez Singson dahil sa isang cyber libel case laban sa kanya. Ayon sa Quezon City Police District, isinalbi ang arrest warrant sa tahanan ni Singson sa barangay Ugong Norte, Huwebes ng hapon. Inilabas ng Regional Trial Court sa Bigas City ang nasabing warrant kaugnay ng muling paglaban ni Singson sa Cyber Ito na ba, ano? Act of 2012. Ingat po ma'am. God bless po. Para sa booking, documentation at iba pang legal na proseso. Matapos naman maglagat ng itinakdang piyansa ng 60,000 piso, pinayagan na rin siyang pansamantalang makalaya. Na-recover na ang labi na ilang biktima ng magnitude 7.8 na lindol sa General Santos City. Pero habang tuspusan ang retrieval operations, dumadaing naman ng ilang residente na hindi pa naaabot ng tulong. At live mula sa General Santos City, nagpapatrol, Francis Orsio. Francis, saan nga daw ba nahanap itong mga labi? Tony, na-recover na nga ang labi nitong huling biktima na naapektuhan nga nitong bumuhog gusali na grocery store. Itong nakikita niyo dito sa likuran ko, dito sa Barangay Kalumpang sa General Santos City. Bukod pa ito sa isa pang search and retrieval operations na isinagawa naman para doon sa 2 menor de edad na nalunod at na-recover na rin ng Philippine Coast Guard sa Barangay Sigel na sakop na itong barangay. Sa tabing kalsada sa barangay Yan, maraming salamat po. God Sigel, bless. ang pamilya Paalam po narin muna pa sa ang po. kanilang